Alleluia, 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 alleluia. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagtuturo ni Jesus nating Guro. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muli napakita si Jesus sa mga alagad at nang makakain na sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Opo Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko po kayo." Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyong ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayong pagpaparangal, mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Madalas nating sinasabi sa Nazareno, no? Iniibig kita, mahal kita. Pero maganda rin, no, na ang imbitasyon sa atin ng Poong Hesus Nazareno na kung tayo ay nagmamahal sa Kanya, nangangahulugan din yon ng kahandaan din nating maglingkod sa iba. Nung tinanong ni Jesus si Pedro, "Iniibig mo ba ako?" Ang sagot ni Pedro, "Opo Panginoon, iniibig kita." At ano ang bilin ni Jesus sa kanya? Pagkatapos sabihin yon, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Kaya ho, ang tao naglilingkod sa Diyos, ang tao nagmamahal sa Diyos, ang kanyang pagmamahal sa Diyos ay nagiging konkreto sa kanyang pagmamahal sa iba. Sabi nga ho ni San Juan, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, pero kinapupuotan niya ang kapwa niya, ay isang sinungaling. Ulitin ko, sinabi ho ni San Juan,
Ang tao nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit kinapupuotan niya ang kapwa niya ay isang sinungaling. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito na kung ang mahal talaga natin ang Panginoon at yung pagmamahal natin sa Kanya ay hindi lang sa pamamagitan ng mga salita. Ito'y unang-unang nakikita sa ating pagmamalasakit at paglingkod sa kapwa natin. Pero minsan iniisip agad natin, yung taong nagmamalasakit, yun agad yung iniisip natin na, ay, magmamalasakit ako kaya magpapakain ako. Magmamalasakit ako kaya magdodonate ako sa feeding program. Magmamalasakit ako, gagawa ako ng mabuti. Bibidyoan ko tapos ipopost ko sa Facebook. Kung nais talaga natin gumawa ng kabutihan sa kapwa natin, alam nyo, hindi naman kailangan na maging engrande. Hindi kailangan mapansin ng iba. Yung simple mong pagmamalasakit sa taong malapit sa iyo, yung taong katabi mo, yun na yung simple pamamaraan mo ng pagpapahayag mo ng pagmamahal mo sa Diyos. Na yung kapwa mo, hindi mo sisiraan. Na yung asawa mo, hindi mo lolokohin. Dahil nagmamahal ka sa Diyos eh. Yung asawa mo, hindi mo sasaktan. Bakit? Nagmamahal ka sa Diyos eh. Hindi ka magsasabi ng masasakit na salita sa iyong kasama sa bahay, sa iyong mga anak. Bakit? Nagmamahal ka sa Diyos eh. Kung ikaw ay isang anak, hindi magiging matigas ang ulo mo. Susunod ka sa magulang mo. Pagbubutihan mo yung pag-aaral mo. Bakit? Mahal mo ang Diyos. Yun yung madalas natin nakakaligtaan eh. Ang iniisip agad natin, ay mahal ko ang Diyos, magpapakain ako. Ay, mahal ko ang Diyos, gagawa ko ng isang mabuting bagay. Pero yung simpleng pamumuhay natin araw-araw, doon natin ipinapahayag ang pagmamahal natin sa Diyos. Kunyari, sa bahay, lalo ngayon, mainit, no? Nagkakaubusan ng malamig na tubig. No, sa ref. Alam mong ikaw yung uminom ng malamig na tubig. Ikaw yung huling uminom. Huwag mo nang ibalik yung pitsil na walang laman sa ref. No, ano yung papalamigin niya? Yung pitsil, ano? Kung ikaw yung huling uminom, dahil nagmamahal ka sa Diyos, anong magandang gawin? Punuin mo yung pitsil, ilagay mo. Para yung susunod sa iyo, ay makainom din ng malamig na tubig na na-enjoy mo. Those are simple signs and acts of love. Hindi mo kailangan gumawa ng ibang bagay. Yung simpleng pagmamalasakit na yon, yun na yung minimum of love natin. Yung simpleng pagpapakita at pagmamalasakit sa kapwa natin, yun na yung simpleng pagmamaraan na nagmamalasakit tayo. May nakita ka nakakainis. Gusto mong i-post. Pero kung nagmamahal ka sa Diyos, hindi mo ipopost at ipapahiya yung taong yun. Kasi ang tao nagmamahal sa Diyos, hindi nang papahiya o nang bababa ng tao. Hindi niya niyuyurakan yung pagkatao ng kapwa niya, at kung minamahal niya ang Diyos, inaangat pa niya yung pagkatao ng kapwa niya. Nilirespeto yung kapwa niya. Siguro yun nga yung madalas nating nalilimutan bilang Kristiyano. Pwede kang feeding ka nga ng feeding, pero hindi mo naman nilirespeto yung kapwa mo. Baliwala din. Sayang naman. Kaya magandang hamon sa atin at paanyaya. If we love the Lord, we do simple things with great love. At yan din po yung turo at pinapakita sa atin ni Santa Teresita ng Batang Jesus.
na ang daan natin patungo sa langit ay ang paggawa ng mga munting bagay na may dakilang pag-ibig. Do little things with great love. At doon natin na ipapakita na mahal natin ang Diyos. Doon tayo nakakatugon sa tawag ng Diyos sa atin na kung minamahal natin siya, pakainin natin ang kanyang tupa. Dahil ang taong sumusunod sa Diyos ay nagmamahal ng lubos. Ang taong sumusunod sa Diyos, nagmamahal ng lubos. At ang kanyang pagmamahal, hindi kailangan maging maingay. Hindi kailangan mapansin ng iba. Hindi niya kailangan humipan ng trompeta para marinig ng lahat. Sa simpleng pamumuhay, sa simple niyang pagmamalasakit at pagmahal sa kapwa, doon niya naisa sa buhay ang pagmamahal niya sa Diyos. Kaya tanong sa atin ng Ebanghelyo, at tanong din sa atin ni Jesus, iniibig mo ba ako? At alam ko, ang sagot natin, Opo, Panginoon, minamahal kita. At ang bilid sa atin ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Amen.